Evan, ano ang karaniwang nakukumpiska sa mga nagpupunta dyan sa Manila South Cemetery? Magandang gabi sa iyo, Monica. Pangkaraniwang nakukumpiska yung mga lighter at sigarilyo dito sa mga individual na bumibisita at papasok sa loob ng Manila South Cemetery. Ilang linggo pa lamang bago magpapaalala na ang mga pamunuan ng mga sementeryo, partikular na ang Manila South Cemetery tungkol sa mga gamit na bawal dalhin. Kasama na rito ang kutsilyo at baril, ipinagbabawal na gamot o droga, malalakas na speaker, alak at bagay na maaaring pagmula ng sunog o flammable materials. Bawal din ang pagsusugal. Sa kabila nito, may mga nahuhuli pa ring sumusubok magdala ng ipinagbabawal na mga gamit. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon, nakakumpiska na ng 4 na bladed items, 219 pieces ng sigarilyo at 280 namang piraso ng lighter ang mga checker sa entrance ng sementeryo. Para kay Nanay Rodelyn Balmes, mahalaga ang ganitong panuntunan sa loob ng Manila South Cemetery, lalo na at kasama niya ang kanyang anak sa pagpunta dito. Para sa kaligtasan naman namin yun kasi maiging may mga pinagbabawal dahil kasi past few years, di ba, delikado, may mga nagiinom, nagsasaksakan. Kaya maigi po yun, may mga pinagbabawal para sa atin din naman kabutihan yun. Ayon sa mga otoridad na nakabantay sa Manila South Cemetery, pansamantalang kinukumpiska ang mga gamit na ito. Nilalagyan ng number tags upang maklaim muli ng mga may-ari, oras na lalabas na ng sementeryo. Mulit-muli naman ang kanilang bilin na huwag nang magdala ng mga ganitong gamit upang hindi na maabala. Huwag na magdala ng masyadong maraming gamit. Ang dalin lang po nila, kandila, bulaklak, at mga Bibles. Huwag na sila magdala ng matutulis na bagay, patalim, kutsilyo, mga maiingay na tunog, aso, mga uri ng lumiliyab. Samantala, mahigpit ring ipinatutupad ang pagbabawal sa pag-overnight o pamamalagi sa sementeryo ng magdamag. Una nang inanunsyo na simula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 lamang ng gabi, maaaring magtungo sa mga puntod ng mga yumao. Ngunit ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, meron pa ring mga naaabutang lumalagpas sa cut-off na 9 p.m. Hindi naman anila ito problema dahil sinisita ito ng mga otoridad mula sa Manila Police District o MPD at pinalalabas din kaagad ng vicinity ng sementeryo. Opo, meron po. Ginagawa po natin, meron tayong mga naka-standby dyan, overnight po yan, na mga pulis na nakatalaga dyan. Bawat sulok, meron po tayo dyan. Kung mayroong mga pulis mula sa MPD ang nasa loob, nakabantay rin ang Southern Police District sa labas upang panatilihin naman ang maayos na daloy ng trapiko. Sa kabila ng mga confiscated item at mga hindi agad umuuwi, tiniyak ng Manila South Cemetery na nananatiling mapayapa at wala naman silang naitatalang untoward incidents hanggang sa mga oras na ito. Monica, hanggang kaninang alas 5 ng hapon nakapagtala na ang pamunuan ng Manila South Cemetery ng 34,940 na mga individual na bumisita dito sa naturang sementeryo. Mas mataas yan do sa crowd estimate ng administration ng Manila South Cemetery na nasa 20,000 lamang. Inaasahan natin mas dadami pa yung pupunta dito lalo na at hanggang alas 9 pa ng gabi bukas ang Manila South Cemetery. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez.